Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, isang sundalo at 2 sibilyan patay sa engkwentro sa Patikul, Sulu. Pampanga DPWH officials sinuspindi dahil sa umano'y paghingi ng komisyon. Full probe sa Pampanga projects ipinag-utos ni Dizon. Special elections sa 2nd District ng Antipolo nakatakda sa March 14. Gun ban, checkpoints at schedule inilabas ng COMELEC. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang 3 katao kabilang ang isang sundalo habang isa ang sugatan sa armadong engkwentro sa Sitio Nangka, Barangay Lati, Patikul, Sulu noong February 1. Kabilang sa mga nasawi si Sergeant Earl Andrew G. Bagyoro ng 35th Infantry Battalion na napatay habang nasa security patrol matapos paulanan ng bala ng lawless armed elements. Namatay rin ang sibilyang sina Naher Aghagbari Hasim, 48, at ang 7 taong gulang na si Maulidal Misang Hasim habang sugatan si Lilia Misang Hasim, 39. Bilang pagkilala sa kabayanihan, ginawaran ng full military honors ng 11th Infantry Division si Sergeant Bagyoro. Ayon sa Patikul Municipal Police Station, agad na rumesponde ang militar at pulisya, nagkaroon ng clearing operations at tiniyak ang seguridad ng mga sibilyan. Patuloy ang investigasyon. Hinarap ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang sunod-sunod na isyu sa infrastruktura sa Pampanga matapos niyang personal na inspeksyonin ang bumagsak na dike sa Barangay Candating, Arayat na nakaapekto sa mahigit 20 kabahayan. Kinwestiyon niya ang pagsasabi sa insidente bilang act of God at iginiit na may indikasyon ng kakulangan sa disenyo, datos sa lupa at tubig at pagsusuri ng daloy ng agos. Kasunod nito, agad niyang sinuspindi ang 3 opisyal ng DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office dahil sa ulat ng umano'y pangingikil ng hanggang 8% commission sa mga proyekto. Sinuri rin ni Dizon ang putol na Santa Ines at Lubola Bypass Road na konektado sa NLEX Santa Ines Exit, gayon din ang halos 3 taong naantalang Santo Cristo flyover sa Angeles City na ngayon ay inutusan niyang pondohan ng buo para matapos sa takdang panahon. Ayon sa DPWH, pananagutin ang mapapatunayang responsable at paiigtingin ang teknikal na pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang pag-uulit ng mga kapalpakan. Magpapatupad ng gun ban at maglalagay ng checkpoints ang Commission on Elections o COMELEC sa 8 barangay sa 2nd distrito ng Antipolo City kaugnay ng idaraos na special elections sa March 14 upang punan ang pwestong nabakante matapos ang pagpanaw ni Congressman Romeo Acop noong December 20, 2025. Ayon sa COMELEC, ang election period ay mula Pebrero 12 hanggang Marso 29 kasabay ng mahigpit na gun ban sa mga barangay ng Calawis, Kupang, Dalig, Inarawan, San Jose, San Juan, San Luis at San Roque. Nakatakda ang filing ng Certificates of Candidacy mula February 5 hanggang 7, habang ang campaign period ay February 12 hanggang March 12. Kaugnay ng paghahanda, nagkaroon ng command conference ang COMELEC Antipolo noong January 29 kasama ang partner agencies upang pagtibayin ang koordinasyon para sa maayos, ligtas at kapanipaniwalang halalan. Ipinagbabawal ang pangangampanya at pagbebenta ng alak sa bisperas at mismong araw ng botohan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.